Hello! Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa mga kapwa kong OFW. Magandang gabi sa inyong lahat. Dan. Huwag muna tayo magpolitiko ngayon ha. Kakwento ko lang sa inyo yung ah, kung bakit ako umabot ng 9 years dito sa amo kong Taiwanese, no? Tsaka kung paano ako sa mga alaga ko, at saka kung anong mga sitwasyon ko dito sa Taiwan, at kung paano ako tumagal sa kanila, guys. So, bago ang lahat, guys, paki-subscribe naman ako, pindot ang bell button sa baba at paki-like na rin. Salamat sa mga nag-subscribe sa akin, guys. Umabot na ako ng 13 subscriber. Ay, sana madagdagan pa. So, alam ko naman na paggawa ng YouTube channel is hindi ganun kadali. So, hindi naman ako nagmamadali, guys. Parang libangan ko na nga lang din to eh. Tsaka, parang alam mo yun, ang saya-saya ko kapag may mga 1 views ako, may 2 views. Ang saya-saya ko pag nakikita ko. Ay, sabi ko, may nanonood din pala kahit papano. Akala ko walang nanonood sa akin. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa nag-views. Kahit di na tinapos, at least, di ba, na-view niya. Ito nga, guys, hindi na natin pahabain. Ayoko ng maraming intro, no? Ayoko ng mahabang video kasi ang hirap-hirap mag-upload pag mahabang video, ang tagal-tagal, umaabot ng 2 hours. Eh, hindi ko alam kung ganun din ba sa iba or sa akin lang, sa internet ko. Ito, guys, dumating ako dito sa Taiwan 2014. So, dati ako nagtatrabaho dyan sa Maynila, isang factory worker. So, nag-decide ako na mag-abroad na lang kasi mahirap ang renta dyan. Nagre-rent kasi kami ng bahay sa Maynila. So, hindi sapat ang kinikita ko sa pagrerenta ng bahay, tapos may anak kami, ganun. So, nag-decide ako na pumunta dito. Dumating ako dito ng 2014. So, dapat ang a-applyin ko dito, guys, is factory worker. Pero, natanggap ako bilang QC dito sa hindi ko na matandaan kung saang lugar dito sa Taiwan yung nauna akong um, tinanggap. So, sa office dapat ako. So, tinanggihan ko yun, guys, kasi feeling ko parang hindi ako komportable sa ganung trabaho. So, gusto ko naman na maiba naman yung trabaho ko. So, nag-decide ako na mag-apply ako bilang caretaker dito sa Taiwan. So, dumating ako dito ng 2014. Ang unang alaga ko is yung asawa ni Lolo na bedridden. So, bago kami nakarating dito sa Taiwan, guys, nag-training muna kami ng um, hindi, hindi ko sure kung 20 days yun or 25 days, parang ganun. Ang bilis ng process ng mga time namin, guys, 2014. Kasi, while nagti-training ka, may amo ka na. Hindi kasi ang may-ari ng agency namin dati is Taiwanese. So, siya yung nagkumukuha ng mga job order. So, habang nagti-training kami, may job order ka na. So, pagkatapos ng training mo, mag-uuwa ka na at saka magpipidos. Parang ang bilis-bilis ng process nung time na yun. So, parang hindi pa ako handa. Kaya lang, isa ako sa napili na mabilis na pinaalis. Yung amo pala na tumanggap sa akin sa kontrata, tumanggap sa akin, na syempre magpapadala ng ano doon, no, 'di ba? Pinipicturean kasi kami, guys, nung time na yun. Suot kami ng parang white t-shirt yata yun, tapos pipicturean kayo ng ganyan. So, papadala dito sa Taiwan, pagpipilian ng mga amo, kung sinong pipiliin nila, kung sino yung magugustuhan nilang mga muka doon sa mga picture na kinuha sa amin. So, isa ako sa nakuha, guys, nakuha kaagad ako. So, hindi ko ma-imagine yun na ganun kabilis ang process kasi parang hindi ako handa, parang nabigla lang ako. So, nag-decide ako na mag-resign ako sa company namin at that time kasi yun nga hindi pwedeng habang naka-duty ka is nagtitraining ka doon para sa pagpunta mo dito ng Taiwan. So, nung mga time na yun, parang napaka-inosente ko sa mga ganung bagay na um, nagtitraining kami, parang laro-laro sa akin, hindi ko siniseryoso. Kasi nga ang feeling ko, kahit di man ako matanggap, babalik ako sa company namin. Kasi nag-resign na ako, hindi sana ako payagan ng company na mag-resign. So, ino-offeran pa ako ng boss kong hapon
kung kaya pa bang dagdagan niya yung sahod ko. So, ako na nagdesisyon kasi malayo na. Malayo guys, nahihirapan ako kasi Batangas to Maynila. Maynila to Batangas, uwian ako. So, sabi ko magta-Taiwan na, mag-a-apply na lang siguro ako abroad para para makapundar kami ng makapundar kami ng bahay at lupa. Yun yung pangarap ko nung time na yun. Iniwan ko yung anak ko ng 5 years old. So, ngayon yung anak ko malaki na, dalaga na. So, ito guys, nung dumating ako dito sa Taiwan, ang hirap-hirap pala pag unang dating mo ng Taiwan, ng abroad. Kaya alam ko lahat ng mga OFW nakaranas kahit saang sulok ng mundo na mga bagong dating na mga OFW, ang laki ng adjustment at saka ang laki ng pagbabago, 'di ba? Marami kang mga pagdadaanan, marami kang mga lalo sa pagkain, lalo sa language, kung iba yung language ng country na pupuntahan mo. Ako naman guys dito, anyway, nag-aral naman kami doon bago kami pumunta dito, nag-aral kami ng Mandarin. Kaso hindi ko sineryoso yun. Kasi, ewan ko ba, ba't di ko sineryoso yung training na yun? Wala akong pake sa isip ko. Pero, nagulat ako, isa ako sa, ang bilis-bilis kinuha ng amo, urgent na pagkuha sa akin. Kasi kailangan na may mag-alaga daw sa ama na pasyente. So, ang nakalagay, nung tiningnan ko yung kontrata ko guys, nakita ko doon yung pangalan ng magiging alaga ko sa ward. Oh my God, sabi ko, kaya ko kaya to? Doon naman sa training namin, basic lang naman yung pinag-aaralan namin. Hindi naman to talaga totally na focus ka doon sa pag-aalaga sa pasyente, kung paano mag-alaga ng pasyente. Ang naging training namin, paano maglinis, paano magsalita ng Mandarin, kung paano ang proper na attitude mo sa pakikisama mo sa mga amo mo. Yun yung mga itinuro sa amin nung time. Pero hindi ko siniseryoso yun guys. Pinaglilinis nga ako, pinapagalitan nga ako kasi ganun-ganun lang ako. Parang wala ako sa mood. Parang alam nyo yun na parang hindi ako ready sa mangyayari sa akin na what if aalis na ako tapos yung anak ko iiwan ko 5 years old. Yung mga nasa isip ko, parang nabigla ako sa nagiging decision ko. Pero pero guys, nung kinuha na ako ng amo ko, no choice na ako. Ang bilis-bilis. So, pinatawag kaagad ako sa office ng agency ko. Ito daw, urgent daw, kailangan mag-uwan na ako kinabukasan. Tapos magpipidos, tapos ang bilis ng process. So, yun ang hirap-hirap talaga nung dumating na ako dito sa Taiwan. Paglapag ng eroplano, sabi ko, ay, this is it. Sabi ko, ano kayang pagdadaanan ko? Parang gusto kong bumalik ng Pilipinas. Parang hindi pa ako handa talaga na nandito na ako. So, ayun na, pinick up kami. Nakakapagod pala yun, guys. Nakakahagard. Kasi, umalis kami ng Maynila. Siyempre, maaga kang, alam mo naman sa Maynila, sobrang traffic, 'di ba? So maaga kang aalis ng bahay nyo. So pagdating sa airport, natid ako ng pamilya ko. Pagdating sa pagdating ng airport, antok na antok ako kasi galing ka ng agency nung gabi na yun, wala kang maayos na tulog kasi nag-prepare ka pa ng mga gamit mo. Kasi bigla-bigla nga lahat, biglaan ang lahat. Prepare ka ng gamit mo, tapos konti lang ang tulog mo, hinatid ka agad. As in, wala talagang pahinga kahit isang araw. Isang gabi lang ang pagitan, kinabukasan flight na ako papunta dito ng Taiwan. So, ang pinagdadasal ko lang na, Lord, sabi ko, sana magiging okay ang lahat. Sabi ko, sana magiging mabait yung magiging amo ko pagdating dito. Saka sa awa ng Diyos naman, nung dumating ako dito sa Taiwan, tingin ko ang building na to, ang taas. Sabi ko, ang laki ng building, ito pa yung magiging bahay ng amo ko. Kasi hindi pala, condo unit pala to. Ayaw ko na sana sumama doon sa broker ko eh. Kasi nakita ko agad yung building, ay laki-laki. Sabi ko, ito yung bahay ng amo ko, tapos lilinisin ko, ganito kalaki, tapos may alaga pa ako. Ay, parang gusto ko nang matras. Sabi ko gano'n. Alam mo yung isip ko na parang, isip ko yung, ang dami-dami kong mga iniisip nung pagkababa ng maleta. Pero bago yun guys,
dumaan pa kami ng hospital kasi nag-medical ka, kailangan bago ka ihatid sa amo mo, kumpleto ka ng medical, tapos nakapagpa-pulis, ano ka na, sa pulis, dadaling ka sa pulis kasi pa-ID-han ka, yung mga identity mo, papasa doon, i-interviewin ka, so yun na yun. Nung dinala ako dito, pagtingin ko ng building, ko, ganyan, ito ba yung lilinisin ko? My God, sabi ko, totoo yata yung nangyayari sa Saudi na mga ganito kalaki yung mga nakikita ko nililinis ng mga DH doon, sabi ko ganun. So, nung umakyat na kami, ay, sabi ko, hindi pala to ang, pagpasok namin sa bahay ng amo ko guys, ang liit-liit lang pala ng bahay ng amo ko. Sabi ko, na-shock ako. Sabi ko, akala ko ito na yung bahay ng amo ko, yung buong building. Sabi ko, paano ko lilinisin? Tapos may alaga pa ako. Hindi pala, sa kondo lang pala. Kondo pala yung bahay ng amo ko. So, pagpasok namin sa bahay, magaan naman yung pakiramdam ko sa bahay ng amo ko guys. Wala akong pag-alinlangan na natatakot ako sa kanila. Wala akong pakiramdam na ganun. Ang iniisip ko lang is kakayanin ko kaya ang trabaho. So, nung dumating, at saka napaka-stricta ng translator na babae guys, na babae. Akala mo kagaling-galing mag-English. Grabe talaga siya, ka-stricta. Sabi niya sa akin, kaya mo bang alagaan to? Kakayanin mo ha, kasi nandito ka na, wala ka na magagawa. Sabi niya sa akin ng ganon. Ay ko, oh my God, sabi ko, ako naman, tango lang ako, napaka-inosente ko nung mga panahon na yun. Sunod-sunod lang ako kung anong sasabihin ng mga broker at saka translator. So, nakita ko naman ang itsura ng alaga ko. Si Lolo, nakita ko sa may, malakas pa kayain si Lolo nung bagong dating ako dito, guys. Nung pasok ko ng pinto, si Lolo agad ang nakita ko. Parang mabait naman 'tong matandang lalaki. Sabi ko, hindi ito yung alaga ko, sabi ko. Kasi sabi ng agency ko, yung alaga ko, babae, asawa niya, na bedridden. So, pumasok agad kami sa kwarto. Ayun, tinuruan na ako kung paano ang gagawin sa alaga ko. Ang amo ko kasi hindi marunong mag-English, so may translator kami. Ang sinasabi ng amo ko, pag tinatranslate ng translator ko sa English, napakasungit naman. Ano daw, kailangan makinig daw ako ng mabuti sa amo ko kung anong mga instruction ng amo ko, kung anong mga gagawin. Bawal daw ang tatamad-tamad, kailangan alagaan ko daw ng mabuti yung alaga ko. Kailangan kung may mga gusto daw ako sabihin sa amo ko, ano daw, yung basta talaga nung translator na yun, napakasungit. So, oo lang ako ng oo, napaka-inosente ko naman. Nayaan ko lang kasi ang feeling ko nun, grabing pagod na, puyat, na parang hindi ko maintindihan yung sarili ko, na parang bibigay na talaga, na gusto kong sabihin na, pwede ba matulog muna ako? Kasi sobrang antok na antok ako at pagod na pagod. Ang lalim ng mata ko, ang itim-itim, ang payat-payat ko, walang maayos na pagkain. So pero guys, mabait talaga yung mga amo ko. Kasi yung anak ni Lolo at saka ni Lola, nung dumating ako dito, pinakain ako agad. Tapos sabi sa akin, gusto mo magpahinga ka muna. Pinagpahinga muna nila ako guys. Pero ang pagpahinga ko naman, hindi din naman ako nakapagpahinga kasi ang daming mga tumatakbo sa isip ko. Sabi ko, baka mamaya patayin nila ako dito. Yung mga ganong iniisip ko, katulad sa nangyayari sa Saudi. Alam niyo yun. Yung mga iniisip ko. Sabi nila masusungit ang mga inchik, mga ganon. Pero in fairness naman sa mga anak ni Lolo, napakabait nila sa akin. As in, ayun na guys, yung nag-aalaga na ako kay Lula, sabi ko nung first day ko, my God, sabi ko hindi ko kakayanin. Pero sabi naman daw, kapag hindi mo nagustuhan yung alaga mo, at saka hindi mo kakayanin yung trabaho, pwede kang palit ng amo or mag-transfer ka ng ibang employer, magre-request ka. So, nag-isip ako, sabi naman dun sa agency namin, ang alaga ko, hindi na, pag bedridden, usually, hindi naman aabot ng 6 months. Sabi ko, i-try ko nga. Pero umiiyak ako nung gabi guys. Sabi ko, parang hindi ko yata kayang tatrabahuin. Kasi ang sakit kasi ng alaga ko guys is bedridden talaga. So, gagamit ka talaga ng puwersa. Pero hindi ako nahirapan. Madali akong natuto sa mga medical procedure guys. Kasi yung anak ni Lula is nurse. Nurse siya dito sa Kaohsiung Medical sa Kaohsiung Medical Hospital. So, hindi ako nahirapan. Yung suction, tinuruan ako paano mag-suction, paano
palit ng diaper, paano siya bibihisan, paano siya ilalagay sa wheelchair kapag gustong ano, ibangon, ilabas doon sa sala. So, hindi ako nahirapan sa mga ganun. So, siguro, ang pinaka nahirapan talaga ako guys is yung pag-a-adjust, yung adjustment. Grabe yung adjustment ko nun guys. Sobrang lungkot na parang hindi, yun nga, nung galing ako sa Pilipinas, hindi nga ako handa. Parang nabigla ako sa nagiging desisyon ko na nag-resign ako sana sabi ko pa, sana hindi na lang ako nag-resign. Bakit napunta ako sa dito? Parang nabigla yata ako sa nagiging desisyon ko. Adi, lumipas na ang 6 months. Uy, na-enjoy ko na yung alaga ko, guys. Ginagawa ko na siyang baby. Parang binibaby ko na siya. Ini-enjoy ko na. Hindi ko na iniisip yung mga araw na nagdaan. Hindi ko na iniisip yung kung hanggang kailan ako pero nasa isip ko na after 3 years, so uwi na ako sa Pilipinas. Tama na yung isang kontrata ko. Parang yun yung nasa isip ko. Until umabot ako ng 1 taon, na-enjoy ko na talaga yung alaga ko. Kasi mabait yung lula na yun eh. Wala akong problema sa kanya. Maganda mag-alaga ng bedridden kaysa sa malakas na matanda. Kasi, pag malakas yun, ang konsumisyon ka talaga dun guys. Kailangan, sunod-sunuran ka dun sa kanila. Hindi ka pwedeng magdesisyon ng sa'yo pag ayaw ng yung matanda na nagsasalita pa. Pero pag bedridden, hawak mo yung oras mo sa kanya. Ikaw ang gagalaw para sa kanya, ikaw ang gagalaw lahat. Walang ano, basta may time lang siya na pwede mong galawin siya sa bed niya, may time siya sa feeding, may time sa medication, may time sa pagpalit ng diaper, may time sa pag-suction. Parang ganun lang, nai-enjoy ko siya. Tapos, basta ginagawa ko lang siyang bibi-bibi, nahalik-halikan ko pa, niyayakap-yakap ko, ganun. Nai-enjoy ko yung alaga ko na hanggang umabot ako ng second year, third year, sabi ko, nung nag-third year ko, parang sarap pa naman ako dito. Parang ayaw ko na umuwi. Parang gusto ko na. Pero guys, nalungkot talaga ako. As in, grabe talaga yung iyak ko nung namatay yung alaga ko. Grabe. Parang, ganun talaga ako nang iyak na feeling ko. Lola ko yung namatay. Kasi mapapamahal ka kasi talaga sa alaga mo guys, lalo pag matagal mo siyang naalagaan. So si Lola, proud ako na naalagaan ko siya ng 3 years. So kahit yung mga anak niya natuwa sa akin kasi naalagaan ko daw si Lola ng ganun katagal sa kalagayan ni Lola, 'di ba? Masarap yung mga ganung feeling guys na na-appreciate ng mga amo mo yung mga nagawa mo. Yung magandang performance mo sa trabaho mo, ang sarap sa pakiramdam na na-appreciate nila yun. So, nung namatay si Lula guys, hindi nila ako binitawan. So, nilipat nila ako kay Lolo. Si Lolo nung time na yun, malakas pa talaga siya. Malakas pa si Lolo. So, kahit medyo ganun pa, ang sakit naman ni Lolo is asthma. So, hindi na siya pwedeng maglakad ng matagal or malayo kasi hinihingal kaagad siya. So, ipinasa ako ng mga anak niya kay Lolo. So, si Lolo na naman ang alaga ko. So, nag-adjust na naman ako, guys. Grabe. Nag-adjust na naman. Ang pinakamahirap na trabaho na kung ikumpara ko si Lola at saka si Lolo ko, mas gusto ko si Lola na bedridden kaysa kay Lolo ko. Kay Lola, puyat lang ako doon kasi magigising ako ng madaling araw para lang painumin ng gamot, palitan ng diaper, pupukpukin, at saka isa-suction. Yun yung pinakamahirap kay lola ko. Pero the rest wala na. Pero itong lolo ko, ay, napakatigas talaga ng ulo nitong lolo ko, guys. Grabe talaga. Pero alam nyo ba na mas ikumpara ko naman si lolo sa ibang mga alaga na malalakas na mga matatanda dito. Mas okay naman si lolo ko. Mas mahirap alagaan niya, may mga Alzheimer, guys. Pero si lolo ko, medyo papunta na rin doon. Medyo nakakalimot-limot na siya. Kasi si lolo, nung dumating ako dito, ang edad niya is 83 yata, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Oh, magna 91 na nga si lolo guys eh. 91 na yan. Oh, magna 91 na si lolo. Pero pag tinatanong ko yung anak niya, ilang taon na ba si lolo? Sabi ng anak niya ano daw,
89. Sige na lang 89 na lumipas na yung ilang taon, 89 pa rin si lolo. Pero wala ko talaga dun. Si lolo magna-91 na. Nakita ko kasi sa ID yung birthday ni lolo. Pero pag anak niya ang tatanungin mo, lagi na lang 89. Hindi na naalis si lolo sa 89. Lagi na lang 89. Parang ayaw niyang tumanda yung lolo, yung papa niya. Natatakot siya na baka mamamatay na yung papa niya, tapos mag-isa na lang siya dito sa bahay nila. Yun yung ikinatatakutan niya, yung anak ni lolo na nurse. Napakabait nun. And then, so ayun, umabot na ako hanggang sa si lolo na talaga yung alaga ko. Umabot na ako dito ng 9 years. So ang routine ko naman kay lolo guys is dinadala ko naman siya sa park. Dinadala ko naman siya sa park para doon siya mag-exercise. Kaso lang minsan nag-aaway kami kasi ayaw ng matanda na lumabas. Natamad na siguro. Pero hindi kailangan pilitin. Sabi ng mga anak kasi, pilitin mo si lolo mo na lumabas. Para hindi siya manghina. Pero nag-aaway kami minsan kasi ayaw niya talagang lumabas. Pinipilit ko. O, sino masusunod? Sabi ko, ikaw o ako? Ako kasi yung yaya mo. So, alaga lang kita. So, sumunod ka sa akin. So, normal lang naman yun, guys. Minsan, ang mga waylaw talaga at saka yung BS alaga, nagbabangayan minsan. So, ngayon, proud ako na umabot ako ng 9 years sa kanila. So, si lolo, naalagaan ko siya ng, ano na rin, 6 years na rin si lolo naalaga ko. 'Di ba? Nakakatuwa. Masarap yung feeling na at saka pagdating naman, ito guys, ako kasi, masunurin ako sa mga amo ko. Pag may mga bagay sila na ayaw nilang gawin ko, hindi ko talaga sila pinipilit. Katulad niyan, gusto ko, nag-request ako ng day off every month. Nung si Lola pa yung alaga ko. Ang sabi ng amo ko, hindi ako pwedeng mag-day off ng every month, every 3 months. Di ba ang tagal nun, guys? Imagine, ang tagal-tagal, every after 3 months, every after 3 months pa daw. So, nung ina-enjoy ko na si Lola, hindi na ako nakaramdam ng lungkot, wala na yung mga homesick ko na yon, na-enjoy ko na talaga yung buhay ko dito sa loob ng pamamahay nila. Pero nakakalabas naman ako guys. Kunyari, may bibilhin ako sa labas, iwan ko muna sila, ganyan. Labas ako, tas balik na naman ako. Balik lang, saglit lang sa labas pag may mga pinapayagan naman nila ako sa ganun. So, yun, yung sabi ng amo ko na anak ni Lolo, pwede ako mag-day off, pero after 3 months, tinabad na ako guys, nawala na ako ng gana. Parang, feeling ko, okay na ako dito sa bahay nila. Parang, okay na ako kahit na hindi ako lumalabas, hindi ako magde-day off. Hindi ko naging rab yun, hinayaan ko na. Until na umabot sa panahon na si lolo na yung alaga ko, parang sabi ko, ay gusto ko nang mag-day off. Ayun, nagde-day off ako pero once in a blue moon lang. Lagi akong sinasabihan ng mga kaibigan ko, ay mag-request ka na ng day off sa amo mo. Ayaw nga pumayag, sabi ko. Antayin ko na lang siguro na mag-change employer ako. Pag nag-change employer ako, ayun, pwede na ako mag-demand. So, 9 years naman na ako. So, hindi ko alam kung hanggang kailan si lolo. Pero pinapayagan naman ako guys na mag-day off. Pero wag naman yung buwanan. Ayaw ni madam ng buwanan. Sinusunod ko yun. Nire-respeto ko yung kasi amo siya eh. At saka mahirap din naman kontrahin yung amo. Ayoko naman umabot kami sa ganun na magbabago siya sa akin. Kaya siguro minahal din ako ng amo ko kasi hindi sila nakaramdam ng stress sa akin. Wala silang problema sa akin, guys. Wala din silang problema sa pagkain sa akin kahit na anong pagkain kinakain ko. Wala akong problema dyan. Kahit gulay lang dyan. At saka, sanay naman ako sa Pilipinas na isang ulam lang, kanin, sold na. Kahit tuyo lang at saka kanin, sold na ako. Dito naman guys, yung style naman namin sa pagkain, nung una, feeling ko kuripot yung amo ko. Pero habang tumatagal ka palang tumatagal sa amo mo na, nakukuha mo na yung loob nila, maganda na yung, yung komunikasyon nyo. Kasi ako kahit papano, nakakapagsalita na rin ako ng mga basic na, kaya ko nang makipag-communication sa kanya. So,
ako na yung inaasahan niya na bumibili sa palengke. So, ayun, budgetan niya ako ng gano'n, bili, luto ng mga pang-probinsyang pagkain. Kaya siguro, kuripot naman siya, o 'di lutuan ng pang-probinsya na pagkain para makatipid. Alam mo, gustong-gusto din ng amo ko 'yun kasi healthy daw sila ni lolo. Pero ang maganda lang sa amo ko, guys, ano sila, hindi sila hindi sila maarte sa pagkain, silang dalawa ni lolo. Kain lang din sila. Kahit anong niluluto ko, kain lang. Lalo si madam ko, kain lang din siya. "Oh, kain ka lang diyan." Sa isip ko kasi hindi ka naman nagbibigay ng tamang budget. So, kung anong ilalatag ko diyan, yan lang kakainin mo. Kain din siya, napakabait din. Ay ako, walang problema kahit tuyo lang at saka kanin, basta may kanin diyan. Saka sabi ng amo ko, bibili ako ng maraming bigas kasi may Pilipina doon sa bahay. Sabi niya, alam niya kasi na tayong mga Pilipino may kanin kanin talaga number one sa atin, 'di ba? Sinabi ko rin 'yun sa kanya, sabi ko, "Madam," sabi ko, "hindi ako mapili sa pagkain kasi laking probinsya ako. Basta may bigas lang diyan, kahit anong ulam lang diyan, kain kain ako, walang problema." So yan, dito lang natin tatapusin, guys, kasi kung ikukuwento ko lahat-lahat, talagang mahaba. So, sa susunod na naman magkukuwentuhan na naman tayo. Thank you, guys, and salamat sa mga nanonood sa akin na kahit na minsan walang hindi gano'n kaganda ang pagde-deliver ko ng mga sinasabi ko, pero meron pa ring nanonood. Alam niyo, natutuwa na ako kahit mga 1 views lang. Ay, okey. Alam mo 'pag pinapanood ko, "Ay, hala, may nanood sa akin." Pero alam niyo ba ang nasa isip ko, ayoko may nanonood sa akin baka laitin nila ako. Pero 'pag may isang views na ako, guys, natutuwa na ako doon, oh, 'di ba? Buhay Taiwan, buhay OFW. Salamat sa mga nanonood at nag-subscribe sa channel ko. Thank you so much, guys. Bye-bye.